May mga pangyayaring kahit lumipas ng maraming taon, hindi pa rin mabura sa alaala ng taong nakaranas nito. Kahit gaano pa niya subukang kalimutan, may isang gabing paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang liham na babasahin ko ngayong gabi ay mula sa isang lalaki na mahigit 40 taong nang dala ang isang karanasang hindi niya kailanman na ipaliwanag. Nangyari ito noong panahong wala pang mga ilaw sa kalsada. Tahimik pa ang mga baryo at ang buwan lamang ang nagsisilbing tanglaw na mga naglalakad sa gabi. Magkasama lamang silang umuwi ng kanyang matalik na kaibigan mula sa isang sayawan sa kabilang baryo. Isang gabing nagsimula sa tawanan at kasiyahan, ngunit nagtapos sa isang pangyayaring pareho nilang ipinangakong hinding-hindi nila malilimutan. Ano ang nakita nilang dalawa sa madilim na daan ng gabing iyon? Ito ang liham ni Romy. Magandang gabi po, Dada. Tawagin niyo na lang po akong Romy. Isa po akong taga-probinsya at gusto kong ibahagi ang isang karanasan na mahigit 40 taong ko nang daladala. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang gabing iyon. Marami na ang nagbago sa aming lugar. Pero sa tuwing naalala ko ang nangyari, bumabalik pa rin ang takot na unang beses kong naramdaman noong binata pa ako. Noong mga panahong iyon, ibang-iba pa ang buhay sa baryo. Karamihan sa mga bahay ay yari pa sa kawayan at pawid. Wala pang poste ng ilaw sa kalsada at iilan pa lamang ang may sariling generator. Kapag sumapit ang gabi, buwan, mga bituin at ilaw ng gasera ang nagsisilbing liwanag sa buong baryo. Tahimik ang buhay noon. Maaga kaming gumigising upang tumulong sa bukid at maaga ring nagpapahinga pagsapit ng gabi. Kaya kapag may pista, kapistahan ng patron o simpleng sayawan sa kabilang baryo, halos lahat ay inaabangan iyon. Hindi lang iyon pagkakataon para magsaya. Paraan din iyon para magkita-kita ang mga magkakamag-anak, magkakaibigan at mga taong matagal nang hindi nagkikita. Maging ang mga kabataan tulad namin ay ilang araw na nag-uusap kung pupunta ba o hindi. Noong Sabadong ikukwento ko, may sayawan sa baryong katabi namin. Mula sa amin ay halos 40 minutong lakad iyon. Hindi naman namin alintanang layo dahil sanay kaming maglakad. Sa probinsya noon, normal na ang maglakad ng ilang kilometro para lang makadalo sa isang kasiyahan. Noong maghapon na iyon ay tinulungan ko munang aking ama sa bukid. Pag uwi namin, mabilis akong naligo sa poso at nagbihis ng pinakamalinis kong polo. Hindi naman mamahalin ang suot ko. Isang puting polo lang na ilang beses ko nang ginagamit kapag may okasyon. Pero noong mga panahong iyon, sapat na iyon para sa isang binatang gustong makisaya sa sayawan. Habang nagsusuklay ako sa harap ng maliit naming salamin, narinig kong may tumatawag sa labas ng bahay. Si Ben. Matagal ko na siyang kaibigan. Magkasabay kaming lumaki at halos wala kaming hindi pinagsamahan. Kung may paligsahan sa baryo, magkasama kami. Kung may manghuhuling isda sa ilog, magkasama rin kami. At kapag may sayawan sa kalapit na baryo, halos siguradong sabay kami pupunta. Magkaiba lang talaga ang ugali naming dalawa. Ako ang tahimik, si Ben ang madaldal. Ako ang madalas mahiyang lumapit sa mga tao. Si Ben naman ay parang walang hindi kakilala at walang hindi kayang kausapin. Kahit sa ang baryo kami makarating, may babatiin siyang kakilala. Minsan niya ay natatawa na lang ako dahil pakiramdam ko ay kilala niya ang kalahati ng mga tao sa aming bayan. Nang handa na kami, nagpaalam muna ako sa aking mga magulang. Mahigpit ang bilin ng nanay ko. Huwag kayong masyadong gabihin. Ngumiti lang ako at tumango. Ang totoo, halos lahat ng nanay sa baryo ay ganon ang bilin sa kanilang mga anak kapag may sayawan. Pero kapag masaya na ang lahat,
Madalas ay hindi rin namamalayan ng oras. Habang naglalakad kami ni Ben papunta sa kabilang baryo, masaya lang ang usapan namin. Nagkukwento kami tungkol sa ani sa bukid, sa mga kakilala namin bagong nag-asawa at sa balitang may bagong pamilyang lumipat sa kabilang sityo. Wala ni isa sa mga pinag-usapan namin ang tungkol sa multo, kababalaghan o kung anumang nakakatakot. At marahil iyon ang dahilan kung bakit wala ni katiting nakabas sa dibdib ko ng gabing iyon. Pagdating namin sa baryo, tanaw pa lang namin mula sa malayo ang mga nakasabit na bumbilyang pinapaandar ng generator. Naririnig na rin namin ang mga tugtog ng banda. Habang papalapit kami, mas dumadami ang taong aming nakakasalubong. May mga pamilyang may kasamang maliliit na bata. May mga matatandang dahan-dahang naglalakad habang nagkukwentuhan. May mga binatang halata nag-aayos pa ng buhok bago umalis ng bahay. At mayroon ding mga dalagang magkakahawak kamay habang nagtatawanan. Pagdating namin sa plaza, halos puno na ito ng tao. May mga batang naghahabulan sa gilid. May mga tindero ng bibingka, puto, mani at palamig. Sa isang tabi ay may matandang tahimik na nanonood habang paminsan-minsan pumapalakpak sa mga sumasayaw. Samantalang sa gitna ng plaza, tuloy-tuloy ang tugtog ng banda. Hindi ako marunong sumayaw, kaya gaya ng dati, mas pinipili kong maupo at panoorin na lang ang mga taong nagsasayawan. Paminsan-minsan ay napapangiti ako sa mga binatang halos hindi makatingin ng diretso sa mga dalagang kanilang niyayaya. May ilan ding nauuwi sa kantyawan kapag tumatanggi ang isang dalaga. Si Ben naman ay paikot-ikot lang sa plaza. Hindi ko alam kung ilan ang binati niya ng gabing iyon. Bawat ilang minuto ay may makakasalubong siyang kakilala. Ako naman ay kontento ng manood habang umiinom ng malamig na sarsaparilla na nabili ko sa isang tindahan. Hindi ko na malayang lumipas ang oras. Unti-unti nang humihina ang tunog ng banda. Isa-isa na ring nagliligpit ang mga tindero. Ang mga batang kanina lamang ay naghahabulan pa ay nakasandal na sa balikat ng kanilang mga magulang dahil sa antok. Noon ko lang napansin, lumalim na pala ang gabi. Nagkatinginan kami ni Ben. Hindi na namin kailangan mag-usap. Pareho naming alam na oras na para umuwi. Hindi namin alam na ang pag-uwing iyon ang magiging dahilan kung bakit habang buhay naming dadalhin ang alaalang hindi na mabubura sa aming isipan. Paglabas namin ng plaza, unti-unti nang nawala ang liwanag ng mga bumbilyang pinapaandar ng generator. Habang lumalayo kami, humihina na rin ang tugtog ng banda hanggang sa tuluyan na itong hindi marinig. Muli kaming binalot ng katahimikan ng gabi. Hindi iyon nakakatakot na katahimikan. Sanay na kami roon. Noong mga panahong iyon, ganoon talaga ang buhay sa baryo. Pagsapit ng gabi, halos lahat ng bahay ay nagsasara na ng mga bintana. Iilan na lamang ang mga nakasinding gasera. At ang tanging maririnig mo ay ang mga kuliglig, palaka at hangin na dumaraan sa malalawak na palayan. Habang naglalakad kami ni Ben, tanaw pa namin sa malayo ang mahinang ilaw ng baryong iniwan namin. Hindi nagtagal ay natakpan na rin iyon ng mga puno. Madilim na talaga ang paligid. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan ng gabing iyon. Hindi man ito kayang sindihan ng buong daan, sapat naman upang makita namin ang pilapil at ang daang lupa na aming tinatahak. Hindi kami nagmamadali. Sanay na sanay kami sa rutang iyon. Ilang ulit na rin naming nilakad ang daang iyon kapag may sayawan o piyesta sa kabilang baryo. Habang naglalakad, nagkukwentuhan pa rin kami ni Ben. Pinagtatawanan namin ang ilan naming kakilala na buong gabi nang nagpapapansin sa mga dalaga, ngunit hindi naman lang nakapag-anyaya ng sayaw. Paminsan-minsan ay napapatawa pa kami. Wala kaming kahit katiting na kaba.
kung may nagsabi sa akin nung gabing iyon na may kakaiba kaming makikita sa daang iyon, malamang ay tatawanan ko lang siya. Lumipas ang ilang minuto, unti-unti ring huminto ang aming kwentuhan. Hindi dahil may napansin kaming kakaiba. Talagang nauubusan na lang kami ng mapag-uusapan. Pagkatapos ng mahabang araw sa bukid at ilang oras na pakikipagsaya sa sayawan, nagsisimula na rin naming maramdaman ang pagod. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Naririnig ko ang sabay naming yabag ni Ben sa tuyong lupa. Paminsan-minsan ay may naririnig na huni ng kwago mula sa malalayong puno. May mga pagkakataon ding malakas ang ihip ng hangin, kaya sumasayaw ang mga dahon ng kawayan sa gilid ng daan. Karaniwan lang ang lahat, normal na normal. Hanggang sa may napansin kaming dalawa sa unahan. May isang taong naglalakad papalapit sa amin. Malayo pa siya noon. Dahil sa dilim at liwanag ng buwan, anino lamang ng kanyang katawan ang aming nakikita. Hindi namin iyon pinansin. Sa isip namin, marahil ay isa rin siyang umuwi mula sa kabilang baryo. Patuloy lang kaming naglakad. Habang lumiliit ang pagitan namin, mas nagiging malinaw ang hugis ng kanyang katawan. Matangkad siya, payat, at tila nakasuot ng mahabang damit na maitim ang kulay. Hindi ko maaninag ang itaas ng kanyang katawan. Hindi dahil may tinatakpan siya, kundi dahil hindi sapat ang liwanag upang makita namin ng malinaw ang kanyang anyo habang papalapit siya. Hindi rin namin siya pinagtuunan ng pansin. Sa probinsya noon, hindi naman ugali ang titigan ang mga nakakasalubong sa daan, lalo na kung hindi mo naman kakilala. Tahimik siyang naglalakad. Tahimik din kaming dalawa ni Ben. Habang papalapit siya, napansin kong wala kaming naririnig na kahit anong pagbati. Wala ring ubo, wala ring pagsipol. Ang tanging narinig ko lamang ay ang yabag naming dalawa at ang marahan niyang paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, nagkasalubong na kami. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Hindi rin siya nagsalita. Nagpatuloy lang kaming maglakad. Nalampasan namin siya. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Hindi ko alam kung gaano pa kami kalayo nang marinig kong mahina akong tinawag ni Ben. Romy, hindi ako agad lumingon. Akala ko'y may sasabihin lang siya tungkol sa daan o baka may naalala lang siya sa sayawan. Pero hindi na siya nagsalita. Huminto ang kanyang mga yabag. Napahinto rin ako. Paglingon ko sa kanya, nakita kong nakatayo lang siya sa gitna ng daan. Nakatitig siya sa likuran namin. Hindi siya kumikilos. Sa may hinang liwanag ng buwan, hindi ko man makita ng malinaw ang mukha niya. Alam kong may kakaiba. Hindi ko pa siya nakitang ganoon. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Makalipas ang ilang segundo, mahina niyang sinabi, "Lumingon ka." Hindi pa rin niya inalis ang tingin sa likuran namin. Dahan-dahan akong napalingon. Naroon pa rin ang lalaki na kasalubong namin. Palayo na siya. Tahimik pa rin siyang naglalakad. Noong una, wala akong napansing kakaiba. Katulad pa rin siya ng nakita ko kanina. Matangkad, payat, maitim ang kasuotan. Pero habang pinagmamasdan ko siya, may isang bagay na unti-unting pumasok sa isip ko. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon. Pakiramdam ko'y may mali, may kulang. Napapikit ako sandali. Pagdilat ko, mas pinagmasdan ko ang kanyang katawan. Doon ko lang napagtanto, nanlamig ang buong katawan. Mula sa balikat niya, wala nang kasunod. Walang ulo. Diretso lamang ang kanyang balikat na tila doon na nagtatapos ang kanyang katawan. At ang mas nakakatakot, patuloy lang siyang naglalakad.
Parang isang ordinaryong taong pauwi. Parang walang kakaiba sa kanyang anyo. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Napakurap pa ako ng ilang ulit. Umaasa akong baka niloloko lang ako ng dilim. Pero hindi. Ganun pa rin ang nakita ko. Lumingon ako kay Ben. Hindi na niya kailangan magsalita. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang muka. At alam kong pareho kami ng nakita. Hindi na namin inisip kung ano yun. Hindi na rin namin hintay na lumingon pa siya sa amin. Sabay kaming kumaripas ng takbo. Hindi na namin inalintana ang dilim. Hindi na namin inisip kung madapaman kami. Sa bawat hakbang namin, pakiramdam ko'y lalong bumibigat ang hangin sa paligid. Hindi ko alam kung sumusunod ba siya. Hindi ko rin sinubukan lumingon. Dahil sa isip ko noon, mas mabuti nang hindi ko na muling makita ang nilalang na iyon. Hindi ko na matandaan kung sino sa aming dalawa ang unang tumakbo. Ang natatandaan ko lang, nang sandaling mapagtanto naming pareho ang nakita namin, para bang kusa na lang kumilos ang aming mga paa. Sabay kaming kumaripas ng takbo. Wala na kaming pakialam kung gaano kadilim ang daan. Hindi na rin namin iniisip kung may mga lubak o bato sa aming dinaraanan. Ang gusto lang namin mangyari ay makalayo kami roon sa lalong madaling panahon. Habang tumatakbo kami, halos hindi na kami makahinga. Pakiramdam ko ay lalabas na ang puso ko sa sobrang lakas ng tibok nito. Naririnig ko rin ang malalakas na paghinga ni Ben sa akin likuran. Hindi kami nagsasalita. Hindi dahil wala kaming gustong sabihin, kundi dahil pareho kaming hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Ilang beses ko rin gustong lumingon. Gusto kong malaman kung naroon pa ba ang lalaking iyon. Pero bawat pagkakataong maiisip kong gawing iyon, mas pinipili kong ituloy ang pagtakbo. Sa isip ko, kapag muli ko pa siyang nakita, baka hindi ko nakayanin. Mas mabuti nang hindi ko alam kung nasaan siya. Mas mabuting hindi ko na siya makita kahit kailan. Noong gabing iyon, parang biglang humaba ang daan pa uwi. Iyong rutang ilang beses na naming nilakad noon ay tila naging walang katapusan. Bawat minuto ay pakiramdam ko'y napakabagal ng aming pag-usad. Hindi ko alam kung takot lang ba ang dahilan o sadyang ganoon ang pakiramdam kapag gusto mo nang makarating sa ligtas na lugar. Makalipas ang ilang sandali, natanaw ko ang malit na tulay na kawayan. Pamilyar na pamilyar sa amin ang tulay na iyon. Iyon lamang ang daan pa uwi sa aming baryo. Pero may naalala ako. Ilang araw na ring malakas ang ulan noon. Kapag tuloy-tuloy ang ulan, mabilis umapaw ang maliit na sapa sa ilalim ng tulay. At kapag mataas ang tubig, halos hindi na makita ang mismong kawayan. Paglapit namin, doon ko lamang natiyak ang aking kinatatakutan. Umaapaw ang tubig. Halos natatakpan na ang tulay. Malakas din ang agos. Kung normal na gabi iyon, hinding-hindi kami tatawid. Mas pipili na namin maghintay hanggang humupa ang tubig kaysa ipagsapalaran ng aming buhay. Pero hindi na normal ang gabing iyon. Hindi na kami nagdalawang isip. Halos sabay kaming tumapak ni Ben sa kawayan. Hindi ko na maalala kung paano namin iyon natawid. Hindi ko matandaan kung ilang beses akong muntik madulas. Hindi ko rin maalala kung paano namin napanatili ang balanse habang rumaragasa ang tubig sa ibaba. Parang buong isip ko ay iisa lang ang inuutos sa katawan ko. Tumakbo, huwag kang hihinto, huwag kang lilingon. Nang marating namin ang kabilang dulo ng tulay, hindi na kami huminto. Patuloy pa rin kaming tumatakbo hanggang sa makita na namin ang unang bahay sa aming baryo. Doon lang kami napahinto. Pareho kaming nakayuko habang pilit na hinihingal. Hindi na halos makapasok ang hangin sa aming dibdib. Nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o sa takot. Maya-maya ay napansin kong may lumabas na isang matandang lalaki mula sa unang bahay. Kilala namin siya.
Isa siya sa mga pinakamatandang residente sa aming baryo. Lumapit siya sa amin. Pinagmasdan niya muna kaming dalawa. "Hoy, anong nangyari sa inyo?" tanong ng matanda. Hindi agad ako nakasagot. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Si Ben man ay hirap ding magsalita. Makalipas ang ilang sandali, ako rin ang unang nakapag-ipon ng lakas ng loob. Mahina kong sinabi, "May nakasalubong po kaming taong walang ulo." Hindi umimik ang matanda. Hindi siya natawa. Hindi rin siya nagulat. Tahimik lang niya kaming tinitigan. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan siyang napabuntong hininga. At sa kanya sinabi ang mga salitang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. "Hindi kayo ang unang nakakita sa kanya." Parang mas lalo akong nilamig dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita. Pakiramdam ko, hindi siya nagtatanong kung ano ang nakita namin. Parang alam na niya. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang katawan ng lalaking iyon ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Hindi ko na maalala ang kulay ng kanyang damit. Hindi ko na rin maalala kung gaano siya katangkad. Pero isang bagay ang hindi kailanman nabura sa aking alaala. Ang katotohanang wala siyang ulo. Kinabukasan, nagpunta sa bahay namin si Ben. Hindi na namin kailangan balikan pa ang buong pangyayari. Nagkatinginan lang kami. Pagkatapos ay iisa lang ang tanong na naitanong ko sa kanya. "Pareho ba tayo nang nakita?" Hindi siya agad sumagot. Tumango lang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, saka siya nagsalita. Akala ko noong una niloloko lang ako ng dilim. Huminto siya sandali bago ipinagpatuloy ang kanyang sinabi. Pero nang lumingon ka rin, nakita kong pareho pala tayo. Iyon lang ang naging usapan namin. Hindi na namin yon inulit pa. Hindi na rin namin gustong balikan. Lumipas ang mga taon, unti-unting nagbago ang aming baryo. Nagkaroon na ng kuryente, na semento ang dating daang lupa, napalitan ng konkretong tulay ang dating tulay na kawayan. Nagkaroon na ng mga bagong bahay. Nagkaroon ng mga bagong tao. Unti-unti ring nawala ang mga matatandang dati nagkukwento tungkol sa mga kababalaghan sa aming lugar. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, may isang alaala na hindi kailanman nawala. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako roon, kusa pa rin akong napapatingin sa bahaging iyon ng daan. Hindi dahil umaasa ako makita siyang muli, kundi dahil hindi ko pa rin matanggap na totoong nangyari iyon sa aming dalawa. Minsan ay tinanong ako ng isa sa aking mga apo, "Lolo, totoo po ba ang multo?" Napangiti na lang ako. Hindi ko siya sinagot agad. Dahil sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang nakita namin noon. Multo ba iyon? Kaluluwa? O may ibang paliwanag na hindi lang namin kayang unawain? Hindi ko alam. At marahil, hindi ko na rin malalaman. Pero isang bagay ang sigurado ako. Kung hindi ko iyon naranasan mismo, malamang hindi rin ako maniniwala sa mga kwentong tulad nito. Kaya kapag may nagsasabing may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao, hindi na ako nakikipagtalo. Tahimik na lang akong nakikinig. Dahil alam kong may mga pangyayaring hindi mo kailangang patunayan. Sapat nang minsan mo silang makita para habang buhay mo na silang hindi makalimutan. Maraming salamat po, Dada, sa pagbasa ng aking liham. Sana ay magsilbi itong paalala sa inyong mga tagapakinig na hindi lahat ng kwentong naririnig natin mula sa mga matatanda ay gawa-gawa lamang. Minsan, ang mga alamat ay nagsisimula sa isang taong nagkaroon ng lakas ng loob na ikwento ang kanyang karanasan. Sana ay wala nang ibang makaranas ng gabing pinagdaanan naming magkaibigan. Ingat po kayo lagi. Romy. Natapos na ang liham ni Romy.
Maraming salamat sa iyong pagtitiwala at pagbabahagi ng karanasang hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makalimutan. Kung mayroon din kayong mga kwentong nais ibahagi, bukas ang ating pinto para sa inyong mga liham. Ako si Dada. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na gabi. At sana, ligtas kayong makauwi. Ito ang kwento ni Dada.